1, 2, 3, kembot! Bigay todo ang bawat galaw ni Joanna sa saliw ng malakas at nakakaindak na musika. Nasa gitna siya ng mga maiedad ng babae. Hataw para di pumanaw! Malakas na biro pa niya sa mga kasamang nagsusumba. Ilang taon ng Zumba instructor si Joanna Guanes. High school pa lang ay parte na siya ng iba't ibang grupo ng mananayaw na sumasali sa mga contest sa loob at labas ng eskwelahan nila noon. Nang makagraduate ng high school ay hindi na siya nakapagkolehiyo dahil wala silang sapat na pera. Swerte naman na nagkaroon ng libreng Zumba instructor training program sa bayan nila. Wala siyang pagdadalawang isip na sumali para gawin yung propesyon at source of income. Ulila na rin si Joanna. Namatay sa panganganak ang nanay niya. Habang ang ama naman niya ay hindi na niya nakagisnan dahil hindi nito pinanagutan ang nanay niya noong nalaman na buntis ito sa kanya. Sa edad na 16 ay nagtrabaho na siya bilang isang dance instructor ng mga bata sa school. Hanggang ngayon na 29 na siya ay pagsasayaw pa rin ang pinagkakaabalahan niya. Mami Tessa, kaya pa ba? Giling lang ng giling para achieve na achieve ang sexy figure. Biro niya sa kapitbahay na halos isang taon na niyang kasama sa Zumba. Ngiting-ngiti ito at bigay todo sa pagsasayaw kahit na hinihingal. Hanggang sa natapos na ang nakakapagod na musika. Hingal na hingal at pawisan ng lahat. Isa-isang kinuha ng matatanda ang mga gamit ng mga ito matapos magpahinga at uminom ng tubig. Joanna, ito na ang bayad sa session natin ngayon. Wika ni Marisa sabay awat sa kanya ng pera. Ito ang leader ng samahan ng matatandang tinuturuan niya ng Zumba sa kanilang barangay. Salamat ho, Mami Marisa. Nakasanayan na niyang tawaging Mami ang halos lahat ng miyembro ng grupo. Para kasi sa kanya, parang ina na niya ang mga ito. Ang galing mo talagang sumayaw, Joanna. Kaya sasabihin ko sa mga kakilala ko na ikaw na rin ang kunin nilang instructor. Salamat ho sa pagre-rekomenda. Tawagan niyo lang ho ako kung kailan ulit ang Zumba natin. Naghawak pa sila ng kamay bago ito tuluyang umalis kasama ang mga kagrupo nito. Naiwan si Joanna sa malawak na espasyo sa likod ng isang lumang building kung saan siya pansamantalang nagtuturo ng Zumba. Napangiti siya bago binitbit ang bag. Punas-punas niya ang batok na basa ng pawis habang naglalakad. Malapit lang ang bahay nila mula roon. Pagdating sa bahay ay nadatnan niya ang tiyuhin na umiinom ng kape sa may sala. Mano ho, tiyo? Anya, kapatid ng kanyang nanay si Tiyo Mario. Dito siya iniwan ng ina. Ito na rin ang tumayo niyang ama simulat sa pool. May 2 anak itong lalaki pero may sarili ng mga pamilya. Kaya siya nang naiwan sa tiyuhin at sa asawa nitong si Gina na para na rin niyang tunay na mga magulang. Tapos na ang Zumba niyo? Tanong nito nang ibaba sa mesa ang tasa ng kape. Ang tiyuhin niya rin ang nanalong kapitan sa barangay nila dahil sa pagiging mabuti nitong tao at may puso sa paglilingkod sa kapwa. Nasa 2nd termino na dito ngayong taon. Oho. O siya, mag-almusal ka muna. Naroon ang Tia Gina mo sa kusina. Kayo ho ba kumain na? Tapos na. Mauuna na ako sa barangay hall. At ngayon sisimulan ng project sa covered court. Sagot ni Tiyo Mario. Nang manalong kapitan ang ipinangako nito sa mga kabarangay ang pagsasaayos ng plaza, maging ng basketball court para sa kabataan. Pero aabutin daw ng 1 buwan bago matapos ang pag-aayos ng court. Nang makalabas ang kapitan ay nagtungo na si Joanna sa kusina. Naabutan niya roon ang tiyahin. Joanna, halika, kumain ka na. Napangiti siya nang igiya siya ng tiyahin. Nakangiti niyang inukupahan ng silya. Kamusta ang Zumba? Tanong nito habang nilalagyan siya ng sinangag sa plato. Ayos naman ho, tiya. Magandang ehersisyo ngayong umaga. Sagot niya. Kinuha ang kubyertos. Nako, kundi nga lang sa yuma ko, baka naroon din ako. Sandali siyang huminto sa pagkain. Kinuha sa bulsa ang kinita ngayong araw. Iniabot sa ginang. Tiya, ito oh. Idagdag ho ninyo sa mga bayarin natin. Sa'yo na yan, Joanna. Panggastos mo sa sarili mo. Kaya naman namin ng tiyo mo na bayaran ng mga gastusin dito. Pero tiya, hindi mo kami obligasyon, Joanna. Wala kang dapat bayaran na utang na loob sa amin. Sapat nang nandito ka kasama namin ng Tiyo Mario mo. Seryosong pahayag ni Tia Gina. Salamat ho. Garalgal niyang tinig. Tama na ang pasasalamat lagi, pamangkin. Hala, sige na. Kumain ka na at lalamig pa yan.
Nang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay ang tiyahin, ay doon lang tumulo ang mga luha niya. Hindi nga siguro siya sinuwerte na magkaroon ng kumpletong pamilya, pero hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos dahil meron siyang tiyahin at tiyuhin na napakabuti sa kanya na itinuturing siyang parang isang tunay na anak. Matapos kumain ay sumunod din si Joanna sa tiyo niya sa barangay hall. Libre siyang nagseserbisyo sa mga kabarangay nila. Pagkarating niya roon ay may lumapit sa kanyang isang may edad na babae. Ito na rin mismo ang humawak ng kamay niya para makipagkamay. Joanna, ako si Linda. Good morning ho, ano hong atin? Kasi itinuro ka sa akin ni Kumaring Marisa. Ikaw daw ang pinakamagaling na Zumba instructor dito. Hindi naman ho, sagot niya. Nakangiti siyang nagpakita dito ng isang dance move. Natawa naman ito. Mahina pa siyang hinampas sa braso. Magpapaturo ho ba kayo ng Zumba? Oo, mamayang hapon na sana kung pwede. Nagkayayaan kasi kami ng mga amiga ko na magpapawis. Oo naman. Naku, salamat. Dobleng ibabayad namin sa'yo. Salamat ho. Ngumiti pa si Joanna sa tuwang-tuwang matanda. Nagpaalam na ito at umalis. Nang umabante na ang tricycle ay napatingin siya sa isang truck na dumaan na may kargang construction materials. Sinundan niya yun ng tingin, hanggang sa huminto yun sa harap ng abandonadong gusali kung saan sila madalas pumesto para mag-zumba. Nagtungo siya sa loob ng barangay. Naroon ang kanyang tiyuhin sa opisina nito. Tiyo, may nakabili na ho ba ng abandonadong building sa tapat natin? Oo, isang real estate development company. Nanghingi sila dito ng permit noong nakaraan. Nagbaling si Joanna ng tingin sa kawalan. Nag-alala siya sa narinig at baka hindi na nila pwedeng gamitin ang lugar na yon para sa pagsasayaw kahit likod na yun ng mismong gusali. Hapon na nang lumabas siya ng bahay para sa panibagong session ng Zumba. Suot niya ang damit pang sayaw. Tia Gina, mauna muna ho ako. Paalam niya sa tiyahin. Ingat ka. Narinig niyang bilin nito. Sa tapat ng barangay, nakita niyang naghihintay ang grupo ng mga may edad na babae. Ready na ho ba kayong gumiling? Nakangiting tanong niya sa mga ito nang makalapit. Sabik namang sumang-ayon ng mga ito. Nauna siya sa paglalakad habang bitbit ang speaker niya, kasunod ang mga kazumba patungo sa bakanteng lote. Nang makarating sa likod ng building ay agad niyang pinatugtog ang isang upbeat na music. Susundan niyo lang ho ako, okay? Sambit niya nang pumamewang sa gitna. Okay, masiglang sagot ng lahat. 1, 2, 3. Ganado niyang itinaas ang dalawang kamay at nag-umpisang sumayaw. Samantala, sa harap ng abandonadong gusali ay may humintong itim na 4x4 pickup truck. Bumaba mula roon ang dalawang lalaki. So, this is the property? Tanong ni Ivan nang makababa sa sasakyan. Hinubad ang suot na sunglasses. Yes, Ivan. Itutuloy lang natin ang unfinished construction at konting renovation. May final design na rin tayo galing sa architecture department. Proud na sagot ni Diego, ang Chief Technical Officer ng founding integrated company na pag-aari ni Ivan. Magkasosyo ang pamilya nila sa kumpanya. That's great. I can see the big potential in this property. Good work to your team, Diego. Isang civil engineer si Ivan Francisco. Itinayo ng kanilang angka ng construction company dahil karamihan sa kamag-anak nila ay mga inhinyero na nagsimula pa sa kanyang lolo. Pinapalawak nila ang kumpanya sa pagde-develop ng mga may potensyal na building. Nagre-renovate din sila. Pagkatapos iniaalok nila ang gusaling pulido na at legalidad sa mga potential buyers. Si Ivan ngayon ang kasalukuyang CEO ng kumpanya dahil mula nang mamatay ang mga magulang nila ay sa Australia na nanirahan ang nakatatanda niyang kapatid na lalaki kasama ang pamilya nito. Nakasanayan na niyang personal na puntahan at tingnan ang mga building na nabili ng kumpanya nila. Katulad ng isang ito sa harapan nila. Kumpleto na tayo sa documentation at na-approve mo na ang budget. We're starting construction tomorrow. Pagbibigay alam ni Diego. Tumango naman si Ivan habang nakatingala sa gusali na hindi natapos ang pagkakagawa na ayon sa seller ay na-bankrupt dahil itinakbo ng contractor ang budget sa building. Natigilan sila ni Diego sa pag-uusap nang bigla silang may marinig na ingay mula sa kung saan. Ikembot niyo ng mabuti, mga mi. Dinig nilang malakas na saad ng isang boses babae. What's that?
Tanong ni Ivan kay Diego na kapareho niya ring nagtatanong ang anyo. I don't know. Parang may party sa malapit. Balik tanong nito. Sabay nilang tinungo ang likuran ng gusali kung saan nanggagaling ang ingay. Tumambad sa kanila ang ilang may edad na mga babaeng nakasuot ng makukulay na damit. Who are they? Bulalas ni Ivan na linya-linya ang gatla sa noo. I have no idea. Tugon naman ni Diego na kapareho niyang tinititigan ang grupo ng matatandang magiliw na nagsasayawan. Excuse me. Kuha ni Ivan sa atensyon ng mga ito, pero hindi siya naririnig dahil sa lakas ng tugtog. Lakasan mo, Ivan. Hey! Mas malakas niyang sambit, pero hindi pa rin natitinig ang grupo. Hindi ka nila maririnig, Ivan. The music is so loud. Siniko siya ni Diego. Itinuro ang malaking speaker sa isang gilid. Sa inis ay umuusok ang ilong ni Ivan na nagtungo roon. Walang pagdadalawang isip na hinugot ang USB na nakasaksak sa malaking wireless Bluetooth speaker. Tiningnan niya ang babae na nasa gitna ng grupo na palagay niya ay leader ng matatandang nagsasayaw. Sige, Kembo. Otomatikong natigilan si Joanna sa paggiling at pagsasalita nang biglang huminto ang tugtog. Marahan niyang ibinaba ang mga braso. Napalingon siya kung saan naroon ang tumahimik na speaker. Napatitig siya sa estrangherong katabi niyon. Pati mga kazumba niya ay nagtataka ang anyo. Tila nangaasar namang itinaas ni Ivan ang USB kaya hingal na lumapit sa kanya ang babaeng nakasambakol ang magandang muka. Sa halip naman na mainis ang mga matatanda sa naudlot na pagsasayaw, umuhong pa ang bulungan ng mga ito. Tila kinilig sa party bomber pero gwapong lalaki. Anong problema niyo, mister? Nakapamewang at sarkastikong tanong ng babae sa kanya. Hinagod ng tingin ni Ivan ang babae na parang rainbow ang kulay ng damit. Mataas din ang suot nito na medyas at putok ang makeup. Lumapit ito at akmang aagawin kay Ivan ng USB pero itinaas pa niya yun sa ere. Ibigay mo nga sa akin yan. Akin yan. Angil ni Joanna. Hindi na to yun maabot dahil mas hamak na matangkad si Ivan dito. You can't dance here, miss. This is a private property. Naibaba ni Joanna ang dalawang sakong na nakatingkayad bago pinakatitigan ng estranghero na presko ang dating. Ano raw? Private property? Sabay-sabay na tanungan ng matatanda. Napalitan ng pagkabahala ang anyo ng mga ito. Yes, you heard it right. This is a private property of Founding Integrated Company. Tell me, sino nagbigay ng permiso sa inyo na gumawa ng physical activity dito? Kumpiyansang tugon ni Ivan bago tinapunan ng tingin ang dalagang halata ang inis sa muka. Teka, ibig sabihin hindi na kami pwede rito mga pogi? Singit ni Mirasol na isa sa kasama ni Joanna. Yes, ma'am. Magalang na tugon naman ni Diego sa ginang. So please, this way. You can all go. Utos ni Ivan kina Joanna sabay turo ng daan palabas ng property. Sandali! Napatingin ang lahat kay Joanna. Sinalubong nito ang mga mata ng binatang may-ari ng lugar. Yes? Tanong ni Ivan na tila nang aasar pa. Bakit mo naman kami basta paaalisin dito? Wala naman kami ginagawang masama. Nakita mo, nagsusumba lang naman kami rito. Makakaabala kayo sa magiging trabaho namin, Miss Colorful. Anong trabaho? Wala naman nagtatrabaho dito ha. Miss, we're going to start the construction tomorrow. Eh ano ngayon? Saka bukas pa naman pala. Inis na sagot ni Joanna. What do you mean? Mas lumalim ang linya sa noo ni Ivan. Nagsisimula na namang mainis sa babae na napansin niya na maganda kahit colorful ang damit. Hindi naman kami makakaabala sa construction site nyo. Dito lang naman kami sa likod ng gusali nyo. Still, nasa property ko pa rin kayo. Madidistract bukas sa mga trabahante namin. Lalo na't bukod sa maingay kayo, ang kukulay nyo pa. Nang iinsulto ka ba? Saka anong property? Naroon ang gusali nyo na halos daang metro ang layo rito. Dumukwang pa ang hindi nagpapatalo na si Joanna. Itinuro ang entrada ng building. Miss, wala akong panahon makapagsayangan ng laway. Take them with you and go. Seryosong utos ng lalaki na nakatitig ng tuwid sa kanya. Hoy, sino ka mang Poncio Pilato ka? Wala kang karapatan na basta palayasin kami rito. Hindi naman sakop ng property na sinasabi mo kung saan kami nakatayo ngayon. Really? Diego, where's the land ownership title? I will show it to this woman. Seryosong tanong ni Ivan kay Diego matapos silyapan ang babaeng hinahamon siya. Nasa office pare.
What? Yeah, nasa office lahat ng documents. We're just here for a building check, remember? Sagot nito. Gigil siyang huminga at humarap sa babaeng kabangayan. O ano, nasa na mister? Nasa na ang titulo na sinasabi mo? Magkakross ang brasong tanong nito. It's in the office. Mahinang sagot ni Ivan, napahiya. Mas lumapad ang ngiti ni Joanna. Dumukwang pa para itapat ang tenga. Ano ulit, mister? Look, we have legal papers to prove that my company owns this property. So I'm respectfully asking you and the elderly to peacefully go. Matigas na utos niya. Mister, kahit pagtulakan niyo kami, hindi niyo kami mapapaalis. Lalo na ako. Naghahanap buhay ako rito. Hanap buhay? Oo, hindi mo ba nakikita? Isa akong Zumba instructor. Napangisi si Ivan nang lumiyad ang babae para ipakita ang suot nito. With all honesty, ang sakit sa mata ng kulay ng damit mo, Miss Colorful. Sagot niya at baliwalang tumalikod. Anong sabi mo? Sama pala ng ugali mo. Hindi na napigilan si Joanna ng matatandang mananayaw nang sakyan niya sa likod ng lalaki. Ang isang braso niya ay nasa leeg nito habang ang isa ay sabu-sabunot ang buhok ni Ivan. Gulat ang itsura ng matatanda, ganoon na rin ni Diego. Are you crazy, miss? Sambit ni Ivan. Galit na nilingon ang babaeng parang unggoy na nakasakay sa likod niya. Diego, get this woman off me! Hinging saklolo niya sa kaibigang biglang natauhan. Pilit nitong binitbit pababa ang gigil na babae. Umalis ka na hanggat nakakapagpigil pa ako, miss. Mariing utos niya kay Joanna. Pilit na hinawi ang nagulong buhok. Alis na! Napatitig si Joanna sa mga nagagalit niya mga mata. Hanggang sa pare-pareho nilang narinig ang ugong ng tricycle na palapit. Nakasakay doon si Captain Mario kasama ang dalawang tanod. Cap! Tawag ni Aling Linda sa kapitan na bumaba ng sasakyan. Anong kaguluhan to? Takang tanong ng kapitan. Si Diego agad ang humarap sa may edad na lalaki na tinawag na kapitan ng matandang mananayaw. Magandang araw ho. Ako po si Diego. At ito naman po ang CEO at owner ng Founding Integrated Company. Kami po ang owner ng property na to. Sinulapan ni Mario ang isang lalaking suot ang formal na damit pero gulo-gulo ang buhok. I'm Engineer Ivan Francisco, Captain. Nakipagkamay si Ivan dito matapos makipagkilala. Joanna, big time pala yan. Inhinyero na, CEO pa. Tapos binabahan mo lang. Bumulong si Marisol kay Joanna matapos marinig ang pagpapakilala ng lalaki. Buhat sa narinig ni Joanna na trabaho ng lalaking pinapaalis sila, ay naituwid niya ang likod para hindi mawalan ng kumpiyansa. Hindi naman siya nagsisisi sa ginawa, pero nakaramdam siya ng kaunting hiya. Sa totoo lang, napahanga siya sa lalaki na nagpakilalang Ivan, pero nang ibabaw ang inis niya dahil sa pagiging matapobre nito. Maputi ito, matangkad na clean cut ang buhok. Namumutok ang mga braso nito sa manggas ng suot nitong nakalilis na puting button long sleeve. Mapupula din ang mga labi nito na sakto ang nipis. Mapanga rin ito na lalong nagpagandang lalaki rito. Pero baliwala sa kanyang kagwapuhan nito dahil sa pangit niyang impresyon dito. Nagpatuloy sila ng matatanda na makinig sa usapan ng kanyang tiyo at ni Ivan. Ako naman si Mario, ang barangay captain ng Barangay Santol. Kayo pala ang may-ari nitong building na itong wala sa bayan. Yung kumuha ng permit sa barangay noong nakaraan. Tinanggap ng kanyang tiyuhin ang kamay ng inhinyero. Yes, Captain. And this woman trespassed my property. Baling ni Ivan kay Joanna. Hindi ho yun totoo, tiyo. Pagtatama niya na itinaas ang ulo. Inirapan ng mainam si Ivan. Uncle mong barangay captain? Kaya naman pala malakas ang loob mo. Patutsyada nito. Hoy, hindi ko ginagamit ang tiyuhin ko para lang makapanlamang. Marunong akong sumunod. Then go! Alam mo, kanina ka pa. Ang yabang-yabang mo. Wala ka namang titulong maipakita. Wait and I will prove it to you. Diego, call the office admin for the land title. ASAP. Umiikting ang panga na bumaling si Ivan sa kaibigan. Okay. Tumalikod at nagtungo si Diego sa malayo matapos kunin ang cellphone sa bulsa. Nagkatitigan si Ivan at Joanna na naghahaba ang uso. Hanggang sa mapatingin ang dalaga sa kapitan. Tiyo, wala naman ho akong ginagawang masama. At saka ang layo-layo naman ho namin sa sinasabi niyang property. Isa pa ho, hindi naman kami nakakaabala. Nahihiyang paliwanag ni Joanna sa tiyuhin. Ganito na lang, Engineer Francisco at Joanna.
Doon na lang tayo sa barangay mag-usap. Desisyon ni Mario na bumaling sa dalawang nagkakainitan at sa mga matatanda. Malungkot na humarap si Joanna sa estudyante ng Zumba. Pilit siyang umiti para mapagaan ang sitwasyon. Pasensya na ho kayo mga mi. Kailangan na nating tapusin ang Zumba ngayon. Kukontakin ko na lang ho kayo ulit para sa susunod na session. Sige, ayos lang Joanna. Tawagan mo na lang kami at nabitin kami sa pagkembot. Bali walang sagot ni Marisol. Opo mi, huwag po kayo mag-alala. Sasayaw pa rin ho tayo at gigiling para laging sexy. Nagsimula nang umalis ang matatandang babae. Pinanood nila ang mga ito na makalabas ng lumang gate. Hanggang sa magtama ang mga mata ni Joanna at ni Ivan. Anong tinitingin-tingin mo riyan, mayabang? Asik niya. Ikaw kaya ang nakatingin? Sagot nito. Anong ako? Bakit naman kita pag-aaksayahan ng tingin? Tama na yan pamangkin. Sumakay na kayo para sabay-sabay na tayong magpunta sa barangay. Saway ni Mario. Sumakay na rin ito sa customized tricycle. Ilang metro lang ang layo ng barangay hall sa gusali. Tamad na nagtungo si Joanna sa likod ng service ng barangay. May customized na upuan yun sa likod ng sidecar. Dito ka na, Utoy. Utos ng kapitan kay Diego na itinuro ang pwesto sa likod ng driver. Doon ka naman, Engineer Ivan, sa tabi ni Joanna. Dagdag ng kapitan. Sinulyapan ni Ivan si Joanna. Nakasimangot pa rin habang nasa ibabaw ng mga hita ang may kalakihang speaker. Sakay na, Engineer Yabang. Tititig pa. Akala mo naman matatakot ako sa'yo. Wika ni Joanna dito na may kasama pang irap. Napipilitang okupahan ng matangkad at may kalakihang katawan na si Ivan ang maliit na espasyo. Nang dumaan sa lubak ang sasakyan ay napahawak ito sa braso ng katabing babae. Nagkatinginan sila. Ano ba? Asik ni Joanna. What? Yang kamay mo. Ikaw pa ang nag-inerte. Ikaw na nga tong malagkit. Mahinang sagot ng lalaki. Hoy, narinig ko yun. That's good to know. Sa lakas ng music nyo, hindi ka pa bingi. Aba, kanina ka pa talaga ah. Joanna! Saway ni Captain Mario sa pamangkin. Natahimik si Joanna. Ibinabarin ang nakabilog na kamao na handang isuntok kay Ivan anumang oras. Nang huminto sa tapat ng barangay hall ang tricycle ay naunang bumaba ang kapitan. Kasunod ang tanod at si Diego. Tumalim naman ang mukha ni Ivan nang tamaan ng speaker sa mukha matapos makipag-unahan sa kanya si Joanna na bumaba sa tricycle. Nagpatiuna rin itong sumunod na pumasok sa loob ng barangay hall. On the way na yung staff natin para dalhin ng titulo. Pagbibigay alam sa kanya ni Diego nang makababa na rin siya ng tricycle. Tumango siya bago huminga ng malalim. Sa wakas, maipapamukha na niya sa babaeng yon na may karapatan siya sa lugar na ipinaglalaban nito. Hinila niya sa baba ang suot-suot na damit at formal na pumasok sa loob ng barangay hall. Naabutan niyang nakaupo si Joanna sa isang silya. Mr. Francisco, umupo ka na. Paanyaya ni Captain Mario. Itinuro ang lumang upuan katapat ng babaeng kairingan. Labag sa loob niyang umupo, sinulyapan niya ang babae. Naiintindihan naman namin na kayo ang may-ari ng property na yon. Paunang wika ng kapitan. Hindi naman sa kinakampihan ko ang pamangkin ko na si Joanna, engineer. Pero nasa likod na ang lugar kung saan sila nagsasayaw. Isa pa para sa inyong kaalaman, isinasaayos kasi ngayon ang plaza at covered court kung saan sila regular na sumasayaw. Kaya mapagbigyan nyo sana sila na doon muna sa likod ng property nyo magzumba. Mahabang dugtong at pakiusap ng kapitan. Pasimpleng sinulyapan ni Joanna ang inhinyero para makita ang reaksyon nito. I'm sorry, Kapitan, but I think I can't deal with this kind of woman. Napangiti si Joanna sa inis. Engineer, lote lang ang pagmamayari mo, hindi ang buong mundo. Kaya huwag kang hambog. See, Captain? She's too courageous to speak like that to the owner of the property that they're using, instead of being nice. Sarkastikong wika ni Ivan sa sagot ng babae. Inilahad pa ang palad para ipakita sa kapitan ang asal ng pamangkin nito. Excuse me, Kapitan Ivan. Lumapit si Diego. Inabot ang hawak na envelope kay Ivan. Mayabang naman niyang sinulyapan si Joanna bago nakangiting bumaling sa kapitan. Here's the certificate of ownership. Kinuha ni Mario ang inaabot ni Ivan at binasa. Kulang na lang ay sipain ni Joanna ang kaharap na lalaki dahil sa mayabang na itsura. Nakalagay dito na pagmamayari mo nga ang property, engineer, pero hindi nakasama ang likod. Anunsyo ni Tio Mario na ikinabigla ni Ivan.
What? That's unbelievable. Napatayo pa si Ivan, dumukwang para silipin ang titulo. Ang mabuti pa, paanyayahan ko si Adolfo na magpunta rito ngayon. Siya ang tunay na may-ari ng lupa sa likod ng property niyo. Bumaling ito sa tanod. Piling, papuntahin mo saglit dito si Adolfo. Sabihin mo'y importante lang. Sige ho, Kap. Lumabas agad ang tanod sa barangay hall. Anong hindi kasama, Kapitan? Pagtataka ni Ivan. Ayon kasi dito, 50,000 square meters ang suma total ng nabili niyong property, engineer. Ang alam ko, ang kabuuan ng lote na yun kasama ang likod ay 55,000 square meters. Napalingon si Ivan kay Joanna na pailing-iling at pangising-ngisi na tila nang aasar. What's funny, Miss Colorful? Ikaw kasi engineer. Inaangkin mo hindi naman pala sa'yo kaya natatawa ko. Ang yabang-yabang mo. Shut up! Sansala niya sa pangaasar nito. Bigla siyang nag-init at namula dahil sa pagkapahiya. Wala pang isang minuto nang makabalik ang hinihingal na tanod. Nasa likuran nito ang may edad na lalaki. Kap, nandito na ho si Mang Adolfo. O Mang Adolfo, maupo ka rin at may itatanong kami sa'yo. Paanyaya ni Tio Mario sa matanda. Tiningnan ni Ivan ang magalang na si Joanna na ibinigay ang mismong silya sa Ginoo. Tumayo na lang ang dalaga. Medyo humanga siya sa kaunting bagay na yon na nakita. Ano ang atin, Kap? Usisa ni Mang Adolfo pagkaupo. Ipinatawag namin kayo dahil may kaunti lamang kaming gustong linawin. Kayo ang may-ari ng dating bakanting lote ron sa abandonadong building, hindi ba? Usisa ni Tio Mario. Oo, pero kay Mr. Singh na yun. Pagtukoy nito sa Chinong pinagbentahan ng lupa dati na siya namang nagbenta ng property kina Ivan. Kasama ho ba ang likuran ng gusali sa property na yon? Tanong ng barangay captain. Hindi na ho, sa gobyerno na raw yun. Malinaw na 50,000 metro kwadrado lamang ang lote na yun. Pumalatak si Joanna ng sunod-sunod. Gigil namang sinulyapan ni Ivan ang babae. Ang buong akala niya, kasama ang natitirang espasyo ng lugar na yon sa kabuuan na sukat na binili ng kanilang kumpanya. Ano engineer, narinig mo naman siguro ng malinaw, di ba? Hindi na kasama ang lugar na yon sa inaangkin mo. Kaya malinaw din na wala kang karapatan na pagbawalan kami magzumba sa property na hindi sayo. Singit ni Joanna. Pero natigilan ang dalaga sa pangaasar nang galit na tumayo si Ivan at inis na umalis. Agad namang sumunod si Diego sa kaibigan. Gumuhit naman ang tagumpay ng ngiti sa labi ni Joanna. Pero nawala din ang kurba niyon nang mapatingin sa tiyuhin. Nahihiya kaya bahagyang yumuko. Pasensya na ho, tiyo. Wala ka namang kasalanan, pamangkin. Misunderstanding lang ang lahat. Pero ngayon na malinaw na, malaya kayong ipagpatuloy ang pagsusumba sa likod ng property na engineer. Pero tigilan mo na ang pagkapilya mo sa kanya. Kita mo na't asartalo siya. Pipilitin ko ho, tiyo. Nailing na lang ang kapitan. Kinabukasan, naglalakad si Joanna kasama ang mga Zumba dancers papunta sa bakanteng lote. Pero sumalubong sa kanila ang nakasaradong gate. Sa loob niyon ay may mga construction worker na nagsisimula ng magtrabaho. Joanna, saan tayo dadaan? Nilak na siguro ni engineer to. Tanong ng nag-aalalang si Marisol. Kung matalino yung engineer na yan, mas matalino ako, mga mi. Ngumiti pa siya habang nandiliit ang mga matang nakatitig sa entrada ng gusali. Anong gagawin natin? Tanong pa ng mga kasama niya. Mommies, follow me. Wika niya. Kinampay ang mga kamay bago naglakad. Sa gilid ng property sila umikot. May mabababang damo sa paligid nito pero hindi nila yun alintana. Gagawa pa rin sila ng daan kahit na anong mangyari. Nang makarating sa likod ng gusali ay otomatikong ibinaba ni Joanna ang wireless speaker at saka nag-inat. May sabik siyang ngiti na mag-umpisa sa pagsayaw. Mula naman sa loob ng construction site ay nangingiti si Ivan habang naiiling. Naalala niya ang pag-alis ng grupo ng mga nagsusumba kahapon. Natanaw niya ang mga ito kanina mula sa loob habang nagbibigay siya ng instruksyon sa mga kasamang inhinyero. Sa isip-isip niya ay nakaganti rin siya sa pamamahiya ni Joanna kahapon. Pero natigilan siya nang may biglang marinig na ingay na sumasabay sa ugong ng cement mixer at bagsakan ng mga materyales sa loob ng site. Stop that! Utos niya. Agad namang itinigil ng trabahador ang pag-iikot ng mixer. Tumahimik ang paligid at pinakinggan niya ang nangingibabaw na tugtog
na alam na niya kung saan nagmumula. Umiigting ang kanyang panga nang lumingon sa pinanggagalingan ng ingay. Mabilis siyang nagtungo roon. Doon ay muli niyang nakita ang mga matatandang nagsasayaw at ang makulay na si Joanna. Galaw-galaw para hindi pumanaw! Energetic na sigaw ni Joanna habang kumikembot ng todo. Kasunod nito ang lahat ng nasa likuran nito na matatanda. Hanggang sa matanaw nito si Ivan. Gusto mong sumali? Nakangiting bati nito sa lalaking hindi maipinta ang muka. Huminto pa ito sa pagkembot. Engineer, kumaldag naman kayo rito! Singit ni Marisa. Tinanaw ng naiinis na si Ivan ang Zumba instructor. Baka palayasin niyo na naman kami. Aba, malinaw na wala kami sa property niyo. Anggap ni Joanna sa anumang sasabihin niya. How did you get in, Miss Colorful? Lumapit siya sa mga babae. May paraan ako, engineer. Sagot nito na may nagmamalaking ngiti. Naghinang ang mga mata nila. Wala ka na bang ibang sasabihin, engineer? Pwede ka nang umalis, nakakaabala ka na sa trabaho ko. Dugtong pa ni Joanna. Matamis pang ngumiti sa kanya na alam niyang nangaasar lang. Binalingan ni Joanna ang mga lola at nagpatuloy na sa pagsasayaw. Sayaw lang, mommies, para hindi pumanaw. Lumiit at lumaki ang butas ng ilong ni Ivan na walang nagawa kundi maglakad palayo. Hanggang sa lapitan siya ni Diego. Hayaan mo na sila. Wika nito. Sinabayan siya pabalik sa construction site. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala siyang kakayahang paalisin ng mga to. Dahil hindi na yun sakop ng pagmamayari nila. Kaso ay sadyang maingay ang mga babaeng yon, lalo na ang bungangan ni Joanna na naririnig niya kahit nasa taas siya ng building. Look at her. Bulong ni Diego na nilingon ang dalaga sa di kalayuan. Sino? Yung dance instructor na si Joanna. Maganda siya, right? Anong maganda dyan? Magdito niyang tanong dito, o mismid pa. You cannot deny it, Ivan. Maganda siya at malambot pa ang bewang. Ang galing kaya niyang sumayaw. You're right, pero para namang may sapi sa katawan kung sumayaw. Humisi siya bago bumalik sa ginagawa. Sinundan pa rin siya ng kaibigan. At least, di ba, may konting entertainment tayo. Hindi na kapwa lalaki lang natin ang lagi nating nakikita ngayon. Meron din tayong babaeng nakikitang kumikembot. Kilabutan ka nga. They're like your grandmas. Awat niya habang nakatingala sa gusali na sinisimulan na ang construction. Hindi naman si Lola ang sinasabi ko, si Joanna. Ikaw ba type mo ang babaeng yun? Seryosong tanong ni Ivan kay Diego nang lingain to. I find her beautiful, sexy, and fierce. And also, she's funny at mabait sa elders. Aminin mo. Ngayon pa lang nakaka-stress na ang Zumba instructor na yan. Ano pa pag naging girlfriend mo siya? Imbes ay sagot niya. Huwag kang magsalita ng tapos, Engineer Francisco. Baka sa huli, ikaw ang makatuluyan ni Joanna. That's not gonna happen. Hindi ako magkakagusto sa babaeng yun, kahit gaano pa kalambot ang bewang niya. Siguradong sagot niya at kumpiyansang humarap kay Diego. Muli niyang tinanaw ang likod ng gusali kung nasaan si Joanna. Akit lang ako sa taas. Paalam niya bago tinapik sa balikat si Diego. Nagtungo siya sa isang palapag na under construction. Naroon ang site engineer na si Reynan. Kamusta ang construction, Reynan? Mabilis naman ho, sir. Ang target date this month ay tapusin ang pangalawang floor. Come again? I can't hear you. Inilapit niya ang tenga sa kapwa-inhinyero. Halos magkapalitan na sila ng mukha ni Reynan pero hindi pa rin niya ito maintindihan. Napipikon siyang nagbaling sa direksyon ng likod ng gusali. Naririnig pa rin niya roon ang malakas na tugtog mula sa speaker ni Joanna. Kaya nagpaalam siya sandali sa kaharap at nagtungo sa dulo ng gusali. Hey! Sigaw ni Ivan mula sa taas. Pero patuloy pa rin sa pagkembot si Joanna habang sumasalimbad ang buhok. Dahilan para matigilan siya at wala sa sariling pinanood ang tila naging dahan-dahan na kilos nito. Bigla ay napalitan ng pagkamangha ang inis niya sa babae. No, no! Kausap niya sa sarili habang mabilis ang paghinga nang mapagtanto ang puso na mabilis ang pagdagundong. Maya-maya ay huminto na ang malakas na musika. Water break muna, mommies! Anunsyo ni Joanna. Bigla ay nahagip ng kanyang tingin si Ivan na nasa taas ng gusali. Nakita niya ang gulat dito nang magtama ang kanilang mga mata. Joanna, ninanakawan ka yata ng tingin ni engineer. Kinikilig na sambit ni Marisa.
Oo nga, baka type ka niya kaya lagi kang inaaway. Gatong ng ilang matatanda ng ngiting-ngiti. Kumaway pa kay Ivan. Mga mami, hindi pa naniligaw yan, busted na agad. Siguradong sagot niya. Abay bakit naman? Gwapo si engineer matangkad, malaki ang katawan at mayaman pa. Wika ni Marisa na halatang nanunukso. Sa tao ho ako pumapatol, hindi sa hayop. Parinig niya habang magkahinang pa rin ang mga mata nila ng inhenyero mula sa di kalayuan. Narinig kita. Malakas na wika ni Ivan mula sa taas ng gusali. Oh, ano naman ngayon kung narinig mo? Mas mabuti yun para hindi mo na ako pagpantasyahan dyan. Sagot niya. Natawa ng hilaw ang pikon na si Ivan. Parang instant na bumalik ang inis nito sa babae. Nagtitimpi nitong ibinaba ang atensyon kay Joanna. You're not my type, Joanna. Talaga? Bakit ka pala nandyan? Nakakabingi ang music nyo. Hindi na kami magkarinigan dito. Sinulipan ni Joanna ang malaking speaker. Kung ayaw mong marinig, magtakip ka ng 2 tenga. May bulak ako rito. Gusto mo? Bumaling siya sa mga tinuturuan pagkatapos sabihin yon. Ngumiti siya ng abot tenga. What the? Let's go mga mami. Masaya na ulit tayo. Huwag niyong pansinin yung alingongaw na yan. Natawa sa inis si Ivan nang humataw palalo si Joanna. Matapos ang ilang minutong pagpapawis, nagsimula nang umuwi ang ilang matatanda. Nilapitan ni Marisa si Joanna at may iniabot. Ito ang bayad, Joanna. Siya nga pala, baka sa makalawa pa ulit kami makapag-zumba. Ay, ganun po ba? Oo, kasi magiging busy kami sa Homeowners Association kaya hindi kami makakasayaw muna. Sige ho, tawag na lang ulit kayo sa akin. Itinago niya sa ngiti ang dismaya. Hindi lang naman siya sumasayaw para sa pera. Bumubuo rin ito sa araw niya. Pinanood na lang niya ang pag-alis ng matatanda. Nagpunas siya ng pawis, binitbit na pauwi ang speaker. Sa likod muli siya nagdaan. Habang naglalakad pauwi ay may sasakyan na bumusina ng malakas, dahilan para mabitiwan niya ang hawak dahil sa gulat. Hoy! Sigaw niya sa sasakyan na paalis. Pinulot niya ang nabitiwang speaker. Nakasimangot na sinipat-sipat yun ng tingin hanggang sa makauwi siya ng bahay. Naabutan niya sa kusina ang tiyahin. Oh, anong nangyari sa speaker mo, Joanna? May kotse ho na bumusina kanina kaya nabitiwan ko. Mapapalitan mo rin yan. Maliit naman siyang tumango. Paano pala ang Zumba mo bukas? Nasira ba yan? Tutunog pa naman ho siguro. Wala kami schedule bukas. Magiging abala raw ang mga homeowners. Ano hong niluluto nyo? Pag-iiba ni Joanna nang masilip ang niluluto ng tiyahin. Pansit gisado, ibibenta ko sana. Ang kaso bigla na namang umatake ang rayuma ko. Ako na lang ho magbebenta, tiya. Masayang voluntaryo niya. Sigurado ka ba? Ipinatong ni Gina sa mesa ang umuusok na pansit na nasa malaking kawali. Oo, ibibenta ko sa mga construction workers sa site dyan sa tapat. Teka, ang sabi ng tiyo mo, nagkaalitan daw kayo ng engineer doon. Totoo ba? Medyo lang ho. Ako hong bahala sa lalaking yun. Magpapalit lang ako ng damit para makapagbenta. Ihahabol ko sa merienda nila yung pansit. Pumasok siya sa loob ng kwarto at mabilis na nagbihis. Pagkatapos ay buong lakas niyang binitbit ang bilao ng paninda. Samantala, ipinasok ng nakangiting si Ivan ang sasakyan sa entrada ng building. Hinintay naman siyang makababa ni Diego. Inabot nito sa kanya ang isang blueprint design. Hindi ko na yata bad mood, Ivan. Puna nito. Nakaganti na kasi ako sa Zumba instructor na yun. Sagot niya habang hindi nawawala ang magandang ngiti. Anong ginawa mo sa kanya? Well, wala na yung isang problema ko. Yung maingay na speaker niya. Sigurado ako naglolo ko na yun o di kaya naman sira na talaga. Napailing na lang si Diego. Back to work na tayo. Ganado ako ngayon kahit hapon na. May ngiti pa rin na wika ni Ivan na nagpatiunang pumasok sa ginagawang gusali. Bitbit ni Joanna ang isang tray na may lamang nakasupot na mga pansit. Palapit ito sa gate ng construction site. Mga kuya, merienda kayo riyan. Sumilip ito sa tarangkahan kung saan naroon ng mga construction workers. Anong tinda mo, Miss Ganda? Usisa ng mga ito. Pansit ho, gusto nyo? Sige, pabili kami. Salamat ho. Nakangiti itong pumasok sa loob nang buksan ng isa sa mga trabahador ang tarangkahan ng site.
Nagsimulang lumapit ang mga construction workers sa paninda niya. What's happening here? Natigilan si Joanna sa kalagitnaan ng pag-abot ng tinda sa mga bumibili. Paano nakapasok ang babaeng to dito? Rinig nitong tanong ni Ivan sa mga tauhan. Nakangiting pumihit paharap si Joanna. Agad na nagdama ang mga mata nila. E di sa gate, alangan namang lumagos ako sa pader. Pilosopong tugon nito kay Ivan kahit hindi ito tinatanong. Who let her in? Magkasalubong ang kilay na tanong muli ni Ivan sa mga tauhan. Huwag mo nga silang pagalitan, engineer. Ako ang pumasok dito. At saka nagtitinda lang naman ako Pagtatanggol ni Joanna sa mga construction worker. Hayaan mo na siya pare, hindi naman siya nag-iingay Kumbinsid din sa kanya ni Diego na tinapunan ni Ivan ng masamang tingin. Salamat sir, buti ka pa no, marunong makipagkapwa-tao. Samit ni Joanna sa lalaking kasama ni Ivan. I'm Diego kung naaalala mo ang name ko kahapon. Inabot nito ang palad sa dalaga. Tinanggap naman ito. Ako naman si Joanna. Nice to meet you, Joanna. Anong tinda mo? Lumapit ito. Pansit ho, niluto ng tiya Gina ko. Asawa siya ng tiyo ko, yung kapitan dito. Ah, si Captain. Your pansit looks delicious. Wala kang Zumba class ngayon? Usisa ni Diego. Wala pa akong estudyante. At saka nasira pa yung speaker ko kagabi. Pigil ang tawa ni Ivan kaya nilingon siya ni Joanna. Anong nakakatawa, Mr. Yabang? Nothing. But maybe pati speaker na ingayan na rin sa sarili niya at sa bibig mo. Pangaasar ni Ivan dito. Anong sabi mo? Hindi na natuloy ni Joanna ang iba pang sasabihin nang mahagip ng tingin nito ang nakaparad ng sasakyan. Pinakatitigan nito yon. Binasa ang pamilyar na plate number. Sinulyapan nito muli si Ivan na pigil pa rin ng tawa. Ikaw yon, kumpirma ni Joanna. Anong ako? Maang-maangan ni Ivan. Nilapitan siya ng babae. Dinuro sa muka kaya umiwas. Ikaw ang may-ari ng kotse na bumusina sa akin kanina. Sinadya mo yun, no? No, that's not me. Tumalikod na siya at naglakad. Para kang bata, engineer. Pati nananahimik kong speaker pinagdiskitahan mo. I don't know what you're talking about, Joanna. Humarang ang dalaga sa daan dahilan para mapahinto sa paglalakad si Ivan. Alam mo mong malaking parte ng trabaho ko yung speaker ko? Kung ang magsasaka may kalabaw, ako ang speaker na yun ang katawan ko sa hanap buhay. Siguro sa'yo barya at simple lang ang bagay na yun dahil may maganda kang trabaho at mayaman ka. Pero para sa akin hindi. Ilang buwan ko pang pinag-ipunan ng pinambili ko ron. Ilang tagaktak din ng pawis ang naging puhunan ko para lang makabili ng ganong speaker. Natahimik si Ivan. Tinitigan ang dismayadong anyo ng babae. Habang pinagmamasdan ito ay napagtanto niyang mali ang ginawa niya. Binalot siya ng konsensya. Tama naman ito. Mula bata pa lang ay hindi niya naranasang kumayod ng husto para mabili ang nais. Ipinanganak siyang mayaman kaya hindi niya naranasan ang naranasan ni Joanna. Ang sama pala talaga ng ugali mo. Pahabol pa nito. Akmang-hakbang na ito pero napatingala si Ivan sa gusali. Naramdaman niyang may pabagsak na kahoy mula sa itaas. Mabilis niyang tiningnan si Joanna na nagmamaktol pa rin. Joanna! Tawag niya sa pangalan nito. Walang pagdadalawang isip na hinaklit niya ito sa braso. Niyakap at tinakpan ng ulo para hindi matamaan ng kahoy mula sa taas. Sa paghatak niya sa babae ay pareho silang napahiga. Bumagsak ito sa kabilang braso niya, habang nakayukyok sa kanyang dibdib. Kinakabahan niyang sinilip ang mukha nito. Mabilis na mabilis ang pintig ng puso niya habang tinititigan ito sa mukha. Ivan! Tumakbo palapit sa kanila si Diego kasama ang ilang construction workers. Ayos ka lang? Sa halip ay nag-aalalang tanong ni Joanna kay Ivan nang mag-angat ng muka. Dahan-dahang tumayo ang binata at lumayo sa dalaga. Sinulipan ni Joanna ang kahoy na nahulog sa ibaba. Muli itong napatingin kay Ivan. Bakit mo ginawa yun, Ivan? Tanong nito. Sinalubong naman niya ang tingin ni Joanna. Tiningnan niya ang braso ng nasugatan. Anong gusto mo? Panoorin lang kita. Balik tanong niya. Naghinang ang mga mata nila. At habang pinagmamasdan niya ang babae, doon lang naging payapa ang kanina lang ay puno ng takot niyang dibdib. Salamat. Ivan, kailangan mong madala sa klinik para malapatan ng first aid. Singit ni Diego kaya naputol ang tinginan nila. Sige.
Sang-ayon ni Ivan at sumama kay Diego papunta sa on-site clinic nila sa may bandang gilid ng gusali. Isa yung mobile clinic na may isang company nurse, pero ang company doctor nila ay isang beses isang linggo lang ang schedule doon. Pagdating sa mobile clinic ay napangiwi si Ivan nang idampi ng nurse ang bulak na may gamot sa braso niyang may sugat. Si Diego naman ay nangingiting pinanonood siya. Why are you smiling, Diego? Inis niyang punarito. Wala naman. Napaisip lang ako kung bakit bigla kang nagpaka-superhero kanina sa favorite enemy mo. Napalunok siya. Iniwas ang tingin sa kaibigan. Naalala niya ang nangyari at unang pumasok talaga sa isip niya ay ang iligtas si Joanna. Sa labas ng klinik ay nahihiyang lumapit si Joanna. Nang makabawi siya sa pagkabigla ay doon siya dumiretso para makapagpasalamat kay Ivan. Hindi siya agad nakasunod kanina dahil natulala siya sa ginawa ni Ivan sa kanya. Diego, buhay pa ba si engineer? Alanganing tanong niya nang makapasok sa mobile clinic. Natawa naman ito maging ang nurse na naroon. Yes, nandito siya, Joanna. Buhay na buhay. Katatapos lang lagyan ng gasa ang sugat ni Ivan nang maabutan niya. Nagpaalam na rin na lumabas ang nurse pagkatapos sumunod si Diego dito. Mula sa pagkakayo ko ay nagtaas ng mukha si Ivan. Iba ang pintig ng puso niya nang magtama na naman ang mga mata nila. I'm still alive, if that's what you want to know. Bungad nito. Alam ko naman na buhay ka pa. Masamang damo ka kaya? Sagot ni Joanna, humakbang ng isa. Why are you here? Gusto ko lang magpasalamat sana. It's nothing. Kaswal na wika ni Ivan. Iniwasan magtama muli ang tingin nila ni Joanna. Anong it's nothing? Kung tumama sa ulo mo ang kahoy na yun, siguradong putok yung bumbunan mo, Ivan. Tila nanenermon niyang sagot. You're in my property, kaya natural lang na siguraduhin kung ligtas ka. Salamat talaga ha. Kung hindi mo ginawa yun, baka kung ano nang nangyari sa akin. Siguradong hindi ako makakapaghanap buhay. Ayokong maging pabigat kay Tio at Tia. Naging mababa ang himig niya. No worries. Joanna, I'm sorry. Mabilis na kumunot ang noo ni Joanna sa sinabi nito. Bakit ka nagsasorry? Iniligtas mo na nga ako. The truth is, I was the driver of that car earlier. Ako may dahilan kung bakit nasira ang speaker mo. I shouldn't act like a kid. Hindi ko yun dapat ginawa. Inisip ko man lang sana na panghanap buhay mo yun. Wala na yun, engineer. Dahil niligtas mo ako sa kapahamakan, quits na tayo. At saka, ang bagay na papalitan, ang buhay hindi. Sinalubong ni Ivan ang mga mata ni Joanna. Tila nagliwanag ang paningin nito nang makitang nakangiti ang dalaga. Masakit ba yan? May pag-aalala sa mukha ni Joanna na nakatingin sa sugat ni Ivan. Lumapit siya at sinilip ang braso nitong nakabenda. Mas nakita nito ng malapit ang mukha ng dalaga. At masasabi nitong may angking natural na ganda talaga ang babae. Nag-iwas ito ng tingin nang tumingala si Joanna. Malayo sa bituka. Pakunwari nito. Talaga? Yes. Anyway, I'm going back to the site now. Nagmamadali itong tumayo para umiwas sa nakakailang na sitwasyon nila. Uuwi na rin ako, Ivan. Okay. Salamat ulit, Ivan. Seryosong wika ni Joanna bago tumalikod. Kinuha niya sa isang tabi ang dalang tray bago lumabas ng tarangkahan. Tinanaw na lamang ni Ivan ang babae habang papalayo. Sa hindi nito malaman na dahilan, kusang gumuhit ang maliit na ngiti sa labi nito. Kinabukasan, maagang nagising si Joanna para tumulong sa pagluluto ng tiyahin. Matapos iluto ang sopas ay nilagay nila yon sa lalagyan. Sabik niyang sinakbit ang tray. Ipagtitinda ulit niya si Tia Gina sa construction site. Mauna na ho ako, Tia Gina. Paalam niya bago tuluyang lumabas ng bahay. Ang aga naman ng tinda mo, Joanna. Puna ng tiyuhin na nasa labas ng bahay. Almusal ho ng mga trabahador sa construction site. Buti, pinayagan ka na ni Mr. Francisco. Diba, asar yun sa'yo, pamangkin? Ayos naman ho sa kanya. Hindi naman ho pala ganun kasama ang ugali niya. Okay na ho kami, Tiyo. Nakangiti niyang sagot. Napangiti rin ang tiyo niya na tila nanunukso. Iba ang ngiti mo na yan, pamangkin ah. Tukso nito. Ano hong iba, Tiyo? Wala. Pero sa bagay, guwapo at makisig naman si Engineer Ivan.
Naririnig ko nga rin sa mga babaeng nakatambay sa tindahan, crush daw nila si Engineer. Ikaw din ba, Joanna? Tiyo naman, palagay niyo ho sa akin, sa pisikal na anyo lang bumabase. Mabilis na depensa niya. Inayos pa ang pagkakasakbit ng tray sa baso. Alam ko naman na hindi ka basta-bastang babae, Joanna. Nakikita ko lang na bagay kayong dalawa ni Engineer. Nako tiyo, baka humaniwala ako. Sige na ho, aalis na ho ako para makaubos agad ako ng paninda. Hindi rin niya mapigilan ang ngiti ng humakbang. Nang makatalikod ay pasimple niyang inipit ang buhok sa pagitan ng tenga. May hindi siya maipaliwanag na sabik ng magtungo sa construction site. Sa site, nasa ikalawang palapag ng gusali si Ivan. Nakasilip siya sa likod ng lote. Pansin niya ang nakabibinging katahimikan roon. Walang babaeng basta na lamang sumisigaw. Ganoon rin ang walang kapagurang speaker nito. That's new. Walang maingay. Anya. Hinahanap mo ba? Nakangiting tanong naman ni Diego na hindi niya namalayan na nasa likuran na pala niya. Sino? Maang-maangan niya. Nandito ang trabaho pero nariyan ang atensyon mo. Si Joanna bang hinahanap mo? Tukso nito. No. Umiwas siya. Kunwaring tumingala para sipatin ang tingin ng kisame ng gusali. Sus, dinay pa, halata naman. Magandang umaga mga pogi. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa malakas na boses na yon. Hindi na malayan ni Ivan ang pagngiti nang matanaw ang babaeng inaasahan niyang makita. Napangiti ka agad nang makita mo si Joanna. Pare, wag na kasing mag-deny. Shut up. Muli siyang napabaling ng tingin sa dalaga. Customers, we have macaroni soup with veggies and shredded chicken. Anunsyo ni Joanna nang ibaba nito ang tray sa mesa na naroon sa isang tabi. Ano ulit ang tinda mo, Joanna? Sosyal yata ah. Tanong ng isang foreman. Asus, sopas lang ho yan. In-English ko lang para maganda sa pandinig. Heto ho, 30 ang isa. Otomatiko nitong iniabot ang paninda sa mga naunang naglapitan. Sakto naman na break time na ng mga ito. Mabilis na naubos ang paninda niya. Wala na po kuya, mamaya na lang ulit ha. Natigilan si Joanna nang masilayan ang huling nakapila na si Ivan. Sold out ba? Tanong niya. Sandaling natahimik ang dalaga. Kung noong nakaraan ay tumataas na ang presyo ng dugo nito makita lang si Ivan, ngayon pakiramdam ni Joanna ay may kung anong hindi maipaliwanag sa kalooban nito. Hindi naman ito itatanggi ang kahangahangang pisikal na anyo ni Ivan. Kaya hindi rin ito masisisi ang mga dalaga sa barangay nila na magustuhan ang binatang dayo. Natutuwa namang pinagsalit-salita ni Diego ng tingin ang dalawa na parehong tinititigan ng isa't isa. Siya nga pala, para sa'yo. Kinuha ni Joanna mula sa bagang itinabi para kay Ivan. Nox, mukhang special reserve yan ah. Kantsaw ni Diego. For me? Hindi makabaniwalang tanong ni Ivan. Oo. Pasasalamat ko sa'yo. Yung sugat mo nga pala, kamusta? Sinulya pa nito ang nakabendang braso ng binata. Ayos na. Tiningnan ni Diego ang dalawa na parang nasa sariling mundo. Pauna na nga ako at maghahanap ako ng breakfast ko. Buti pa yung isa may special reserve. Biro ni Diego sabay alis. Anyway, sumunod ka sa akin, Joanna. Yaya ni Ivan. Tumalikod at naglakad patungo sa pansamantalang opisina niya sa site. Sumunod naman si Joanna. Ipinatong niya ang pagkain sa mesa bago kinuha ang isang kahon at bumaling muli kay Joanna. Here. Ano to? Tanong nito nang tanggapin yun. Just open it. Nakangiting binuksan nga ni Joanna ang kahon. Nagtataka ang mga matang napatingin ito kay Ivan nang masilayan nito ang laman ng kahon. Wireless and Bluetooth speaker din yon, pero di hamak na mas maganda. Halata na mamahalin dahil sa tatak na brand. Yung luma kasi ni Joanna ay mumurahin lang naman. Speaker? Bakit, Ivan? Kapalit yan ng speaker na nasira ko. Salamat, hindi ka na sana nag-abala. Pwede ko namang ipaayos yun sa electrician. You're welcome. Kasalanan ko kaya yun nasira, Joanna. Kaya dapat lamang napalitan ko. Sana nagustuhan mo. Oo naman, engineer. Salamat talaga. Ang ganda kaya nito kaysa sa luma ko. Ang totoo, kailangan ko talaga to sa uri ng trabaho ko. Hindi naman ako pwedeng mag-akapela habang nagsusumba. Hindi rin ako pwedeng huminto sa paghahanap buhay dahil nakikitira lang ako kina Tio.
Nakikitira? Tumango si Joanna. Ulila na ako. Si Tio at Tia ang kasama ko sa buhay. Kaya nakakahiya naman sa kanila kung mawawalan ako ng trabaho. Naaninag niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Mas lalo tuloy siyang nakonsensya sa nagawa dito. You won't lose your job. You have your new speaker. Magsayaw ka kahit kailan mo gusto. Sagot niya. May ningning ang mga mata ni Joanna nang titigan si Ivan. Hindi mo na kami papagalitan at sisitahin sa kaingayan namin? Hindi ko naman nasakop ang lugar niyo, di ba? Nakangiti siyang tumindig. Tumalikod at akmang lalabas na ng opisina. Teka lang, Ivan. Akmang tatayo at hahakbang na rin si Joanna nang sumabit ang paa nito sa strap ng bag na suot. Nanlalaki ang mga mata ni Ivan nang sa paglingon ay makita niya si Joanna na kip-kip ang speaker na babagsak sa kanya. Mabilis siyang kumilos. Inihanda ang dalawang kamay para sambutin to. Napapikit ang binata nang dumagan sa kanya si Joanna. Naroon ang speaker sa pagitan nila habang nasa ibabaw niya ito. Medyo masakit ang bagsak nila dahil sa katigasan ng speaker. Nang magmulat ay nagsalubong ang mga mata nila. Tila parehong huminto ang mundo nila habang magkatitigan. Bumaba ang tingin niya sa manipis na labi ng babae. Pero tila naalarma naman ito at biglang bumuka ang bibig. Pasensya na, engineer. Ang clumsy ko talaga. Akmang tatayo na si Joanna nang hawakan ni Ivan ang magkabilang braso nito. Engineer? Untag nito. Kinabahan ito nang makitang nakatitig ang inhinyero sa labi nito. Hanggang sa may aninong nagtakip sa kanila. What the hell is happening? Isang tili ang narinig nilang dalawa. Magkapanunod silang napalingon sa boses. Trina! Gulat na bulalas ni Ivan. Maganda ito at isa ring inhinyera. Sopistikada ito dahil sa angking yaman. Wala pang isang buwan nang magkakilala ito at si Ivan sa isang bar. Who the hell is she, Ivan? Nakataas ang kilay na tanong nito. Mabilis na kumilos si Ivan at si Joanna. Inalalayan pa sandali ng binata ang dalaga na tumindig bago natatarantang hinarap si Trina. She's Joanna. And what is she here? Tumitig pa ito kay Joanna mula ulo hanggang paa. Pasensya na po, ma'am. Zumba instructor po ako rito. Sideline ko rin po ang pagtitinda. Paliwanag ni Joanna sa nanunuring babae. I see. Pero hindi bibili si Ivan ng tinda mo. Right, Ivan? Lumapit at umabrisyete ito sa binata. Nakita ni Joanna na nasulyapan nito ang pagkain nasa mesa. You can go, Joanna. Mahinang utos ni Ivan. Tumango lang ito. Yumuko para itaas ang strap ng bag na sinakbit sa balikat bago kinipkip ang speaker na bigay ni Ivan. Mabigat ang loob nitong lumabas ng opisina. What are you doing here? Seryosong binalingan ni Ivan si Trina pag-alis ni Joanna. I came to surprise you. Don't you miss me? Para itong ahas na pumulupot sa kanya. Pasimple naman siyang umiwas at umupo sa swivel chair. Busy ako sa trabaho. Minamadali namin ng construction. I know. Kaya nga madali lang din to. Humarap sa kanya si Trina. Meron itong malagkit na tingin sa kanya. Isa-isa ring inalis ang botones ng suot niyang polo. Pinigilan niya ang kamay nito. Isa sa mga hindi niya gusto kay Trina ay ang pagiging agresibo nito. Wala pa silang halos isang buwan ng magkakilala pero handa na agad itong ibigay ang sarili sa kanya. Kaya nababawasan ang atraksyon niya rito. Hindi ganitong babae ang tipong hahangaan niya at pakakasalan. Stop it, Trina. May trabaho ako. Tumayo siya at tinalikuran niya ito. May trabaho ka? O may tinatrabaho? Wala kami ginagawang masama ni Joanna. Mahuhulog siya kaya sinalo ko siya kanina. Nakita mo naman, di ba? May kahon sa pagitan namin. And you think I'm that stupid to believe that, Ivan? I can see how you look at her. Tell me, ano ba talagang binibenta niya sa'yo? Inis itong humarap sa kanya. Stop being delusional, Trina. Hindi lahat ng babae kagaya mo mag-isip. Isa pa, wala akong obligasyon na magpaliwanag sa'yo. Hindi kita girlfriend. Galit itong lumabas ng opisina niya. Siya naman ay napahinga ng malalim. Hindi niya kayang patuloy na pakisamahan ng ganoong klase ng babae na kung paano umakto ay parang pag-aari siya. Napaka-easy to get pa. Nagkasundo lang naman sila dahil pareho silang engineer at pareho sila ng interes at propesyon.
Nang makauwi si Joanna, wala sa sariling tinungo niya ang kusina para ibigay sa tiyahin ang perang napagbentahan. Aba, nakaubos ka agad, pamangkin. Bungad ni Gina sa kanya. Isang pilit ng ngiti ang ginawa niya. Oho, tiya. Masarap daw ang luto niyo kaya sold out agad. Nako, salamat. Teka, bago yung speaker mo binili mo? Napansin nito ang bitbit niya. Oho, pero bigay ho ito ni engineer. Napangiti at tumikim ang tiyahin dahilan para tingnan niya ito. Mukhang maayos na talaga kayo ng engineer na yun Sabi na nga ba, magkakalapit din kayo. Nagkakamali ho kayo, tiya. May girlfriend ho si Ivan. Tumango-tango ang ginang. Kaya naman pala, daig mo pa ang nalugi. Ho? Napatingin si Joanna sa tiyahin. Akala ko nga, wala kang benta dahil sa itsura mo. Yun pala, mukha ka nalugi dahil may nobya na si engineer. Bakit naman ho ako maaapektuhan, tiya? Ayos lang naman, Joanna, na magkagusto ka sa isang lalaki. Dalaga kang tao. Isa pa may nakita ka kay engineer na maganda, kaya hindi mo maiiwasan na magustuhan siya. Naalala niya ang walang pagdadalawang isip na pagligtas sa kanya ni Ivan. Ang pagbibigay nito ng bagong speaker sa kanya. Ang pagbabago nito ng pakikitungo sa kanya, maging sa mga kasama niyang matatandang mananayaw. Ang maliliit na mga bagay na yon ay nakapagpatanto sa kanya na may kabutihan din ang binatang yon na hindi niya inakala. Alam mo ang pag-ibig kung saan dumarating, Joanna. Na hindi mo namamalayan na nahuhulog ka na pala sa isang tao. Na hindi mahalaga kung matagal o maikli man ang panahon na nakilala mo siya. Basta't malalaman mo na lang kapag siya ang kaharap mo. Parang magaan ang pasan mong mundo. May nagbabadyang luha na sinulyapan niya ang tiyahin. Ganun ho ba ang naramdaman niyo kay Tio Mario, tiya? Usisa niya. Kahit halos kalahati na ng buhay ko ay kasama ko ang tiyo mo, may mga araw pa rin na humahanga ako sa kanya. Ganun nga siguro ang pag-ibig. Palaging may tinatagong hiwaga. Minsan oo, nakakasawa. Pero laging mangingibabaw ang pagmamahal. Marahang tumango si Joanna. May natutuhan siya ngayong araw. Naliwanagan din ang umuusbong niyang paghanga kay Ivan. Kinagabihan ay nakatanggap si Joanna ng mensahe mula sa grupo ng matatandang tinuturuan niya ng Zumba. Bukas ay may session daw sila. Kaya maaga pa lang kinabukasan ay tumulong na siya sa tiya Gina niya na magluto ng paninda. Nang magliwanag ay bitbit niya ang paninda kasama ang speaker. Joanna, kaya mo bang pagsabayin lahat yan? Hatid na kita. Tanong ng Tio Mario niya nang makalabas siya ng bahay. Wag na tiyo, malapit lang naman. Yakang-yaka ko to. Bitbit niya sa isang braso ang isang tray na may lamang paninda at sa kabila naman ay speaker. Nag-umpisa na siyang maglakad papunta sa site hanggang sa may humintong kotse. Bumaba mula roon si Ivan. Joanna. Lumapit sa kanya si Ivan. Let me help you. Hindi na, magaan lang naman to. Iniwas niya ang mga dala-dala kaya seryosong nagtagpo ang kanilang tingin. Baka mahulog at masira na naman yung speaker mo. I won't buy you a new one. Wala na siyang nagawa nang kunin yun ng binata, pati na rin ang kanyang paninda. Get in the car. Sandali pa nitong iba na ba ang hawak at binuksan ng pinto. Malapit lang naman ang site niyo, Ivan. Yan lang At saka sa likod ng site ako dumadaan. No, from now on, you're welcome to enter the property. So get in. Dahil mukhang wala siyang balak pakawalan ni Ivan, mahindin siyang nagtungo sa loob ng sasakyan nito. Nakakaasiwa ang katahimikan habang nagmamaneho si Ivan. Ilang segundo lang ay nakapasok na sila sa gate ng site. Ipinarada lang nito ang kotse. Bumaba agad si Joanna para kunin sa backseat ang mga daladala niya. Ako na dyan. Muling kinuha ng binata ang paninda at speaker niya. Anong tinda mo, Joanna? Singit ng ilang construction workers na nakatanaw sa kanila. Doon lang naagaw ang kanilang atensyon. Meron akong kakanin, mga boss. Bumalik sa pagiging masayahin ng kanina lang ay tahimik na si Joanna. Let's go? Tanong ni Ivan. Tumango naman siya. Sabay silang maglakad at huminto sa tapat ng mga trabahador. Nilapitan si Joanna ng mga construction worker at pinalibutan. Nang mapatras siya ay naroon sa likuran niya si Ivan. Automatikong nakaalalay sa kanya.
Mukhang mas matamis pa kayo ni Joanna kaysa sa tinda niya. Bulong ni Diego kay Ivan nang lumapit ito. Parang napaso naman si Ivan nang bitiwan ang mga balikat ng dalaga. Shut up, Diego. Pigil lang ng umisi ang kausap. Pumili kayo, boys. Huwag kayong magkagulo at maraming niluto ngayon ng tiyan ni Joanna. Mando ni Ivan sa mga tauhan nang makabawi sa kaba. Pasensya na po, excited lang kami at gutom na. Wika ng isa sa trabahador. Ayos lang ho kuya, ito ho. Sagot ni Joanna. Nang humupa ang pila ay natanaw niya sa di kalayuan ang may edad na nagpapala ng buhangin. Kabarangay nila ito. Mang Tonyo, bakit ho hindi kayo nagbo-break time? Tanong niya. Nako, wag na ining. Wala akong pambili ng merienda. Saka busog pa naman ako. Tumayo si Joanna. Pinanood siya ni Ivan na kinuha ang natitirang paninda at lumapit sa matanda. Heto ho, Mang Tonyo. Libre na para sa inyo. Wag ho kayo magpalipas ng gutom ha. Lalo na't nagtatrabaho kayo ng ganyang kabigat. Tinapik pa niya sa likod ang may edad na lalaki. Napangiti si Ivan. Sa mga mata nito ay parang nagkaroon ng mga pakpak ang malaanghel na dalaga dahil sa kabaitan sa kapwa. Oh, akala ko ba hindi ka mahuhulog kay Joanna, pre? Tanong ni Diego. Doon lang ito natinag. Pumormal ito nang makitang palapit na ang dalaga. Pasensya na kayo. Ubus na. Sa susunod na lang ulit. Ipag-reserve ko na kayong dalawa. Paumanhin niya sa magkaibigan. Okay lang, Joanna. Pakisabi sa Tia Gina mo, ipagluto silang lahat ng merienda araw-araw, umaga at hapon. Ako ang bahalang magbayad. Wika ni Ivan. Narinig na yon ng mga natutuwa nitong tauhan. Sandali silang nagkatitigan hanggang sa unang umiwas si Joanna. Sige, mauna na ako. May zumba pa kami ng mga mommies. Iwas niya sa binata. Joanna! Tawag sa kanya ng isang ginang sa labas ng gate ng site. Nandiyan na pala sila. Sige na, mauna na ako, Ivan, Diego. Binitbit na ng dalaga ang tray. Akmang lalakad na sila nang magsalita si Ivan. Bukas na ang gate. Dito mo na sila padaanin. Tapos na ang construction sa banda rito. It's safe now. Paliwanag nito. Tuwang-tuwa naman ang mga Zumba dancers na pumasok sa gate. Thank you, engineer. Chorus na pasasalamat ng matatanda nang makalapit. Salamat ulit. Nahihiyang saad ni Joanna bago sumunod palikod sa mga mananayaw na tuturuan. Nakangiti si Ivan nang sundan ng tingin ng dalaga. Bukod sa ganda na mayroon si Joanna, masipag din ito at porsigido sa buhay. Kahit hirap ay hindi pa rin nakakalimutang tumulong sa kapwa kahit na sa maliit na paraan. Yun ang mga katangian na para kay Ivan ay kahanga-hanga. Kaya naman aminado ito na unti-unti nang umuusbong ang nararamdaman nito sa dalaga. 1, 2, 3, Kembot! Dinig ni Ivan ang boses na yun ni Joanna na parang musika na sa pandinig ng binata. Napangiti ito. Tinungo ang likod ng gusali kasunod si Diego. Naroon ang ganadong dalaga na sumasayaw. Nagulat si Ivan nang biglang may lumapit. Engineer, bakit nanonood lang kayo riyan? Tanong ni Marisa nang mapansin ang magkaibigan. Gusto niyo rin bang mag-zumba? Nakangiting tanong din ng isa pang matanda. Sunod-sunod na umiling si Ivan habang alangan ang ngiti. I'm fine here. Kayo na lang ho. Paalis na sana ito nang hawakan ni Marisa ang braso. Nako, halina kayo rito. Pilit nitong hinila si Ivan papunta sa grupo. Joanna! Naging mabagal ang pagsayaw ni Joanna nang makita ang papalapit na si Ivan. Hila-hila ng matandang si Marisa. Pilit ang ngiti ng binata nang huminto sa harap niya. Nakita ko si engineer nanonood sa malayo. Naisip kong baka gusto niyang subukang sumayaw. Humaling siya sa nahihiyang binata. No, I can't dance, Joanna. Matuli na umiling si Ivan. Dapat subukan niyo magsayaw, engineer. Nakakawala ng stress ang Zumba. Nakaka-good mood pa. Suwestyon ng isang matanda sa likuran. Baka matigas ang ano niya. Kansyaw ng isa pang matanda sa grupo. Ano ho ang matigas, Mi? Tanong ni Joanna na nanlalaki ang mga mata sa sasabihin nito. Ano ka ba? Baka naman kako matigas ang bewang ni engineer kaya ayaw umindak. Katwiran nitong tumatawa. Hindi yan problema. Konting pakulo lang lalambot din yan. Gatong ni Marisa sa masayang mga kasama. Ginawa na talagang pulutan si Ivan at Diego. I really can't dance. Kayo na lang ho. Enjoy po.
Ang mga alis na si Ivan nang pigilan ni Joanna. Pagbigyan mo na sila, Ivan. Sige ka, baka sumama ang loob ng mga yan. Tigil ni Joanna habang may ngiti sa labi. Susundan mo lang naman ako. Don't worry, madali lang ang steps namin ngayon. Sige na, sumayo ka na. Dalawa naman kayo ni Diego. Kumbinsi pa rin niya rito. Alam mo, may moto kami rito sa Zumba Engineer. Ano nga ho yan mga mi? Baling ni Joanna sa matatanda. Dance like no one is watching. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Napatingin si Ivan sa mga mananayaw na kung todo pilit sa kanya. Si Diego naman ay patawa-tawa lang sa gilid. Gustong umalis ni Ivan pero ayaw makisama ng mga paa nito. Nang tumugtog muli ang music ay wala na itong nagawa. Ganado lahat ng katabi nito sa pagsasayaw habang si Ivan ay pilit ang paggalaw. Pigil naman ang tawa ni Joanna habang nakakita sa sulok ng mga mata ang binata. Para itong hinahangin lang at halatang napipilitan lang na kumilos. Tumawag ng pansin nila ang mga trabahador nito na chinicheer si Ivan. Naroon din si Diego na tuwang-tuwa. Tumakas na ito kanina sa grupo ng nagzuzumba. Napayuko na lang si Ivan. Gusto na nitong lumubog sa kinatatayuan. Pagkatapos ng Zumba class ay inabutan ni Joanna ng isang bote ng tubig si Ivan. Nakaalis na ang mga estudyante niya. Oh, heto tubig. Thank you. Anong thank you? May bayad yan, 10 piso. Tinda ko kaya yan. Sagot niyang nakangiti. Napangisi na lang ito bago uminom. Natigilan si Joanna nang makita ang pagbaba ng tubig sa lalamunan nitong may Adam's apple. Tumutulo din ng pawis nito sa leeg papunta sa dibdib. Alam mo, Ivan, nung dumating ka rito, akala ko talaga KJ ka. Wika niya bago tuluyang matulala sa malamodelo nitong pag-inom ng tubig. Tiningala siya ni Ivan na namumula ang mukha dahil sa init. Kasi naman, ayaw mo kaming pagsayawin dito, di ba? Pero tignan mo, gusto mo lang palang makizumba. Nangingiting dugtong pa niya. Well, I missed workout today. Maganda tong dance exercise na pamalit. Maganda rin to sa mga old ladies na tinuturuan mo. Sus, ang sabihin mo, napasubo ka lang. Hindi mo natanggihan ng mga lola. Sabihin mo lang kung magre-register ka na bilang estudyante ko. Bibigyan kita ng form. Anya. Tumayo si Ivan. Humugod sa bulsa bago inabot ang ilang perang papel sa kanya. Bayad sa bottled water at sa dance class. You're a great Zumba instructor, Joanna. May puso ka sa pagsasayaw at sa kapwa. Puri nito. Nahihiyang sinalubong ni Joanna ang seryosong tingin nito. Nakarinig naman na siya ng katulad ng ganoong papuri. Pero bakit ito lang ang nakakita ng puso niya para sa pagsasayaw? Ayaw mo? Tanong ni Ivan kay Joanna na hindi kumikilos para kunin ang bayad nito. Ano ka ba? Huwag na, libre na yan. Binibiro lang kita kanina. Dinapuan siya bigla ng hiya. Ramdam niya rin ang naluluhang mga mata. Sige Ivan ha, mauna na ako sa'yo. Tulungan ko pa si Tia magluto ng paninda niya mamaya. Kinuha niya ang speaker at tumbler bago tumalikod. I'll take you home. Presenta ni Ivan. Natigilan siya sa paghakbang. Lumapit ito sa kanya at humarap. Akmang kukunin na nito ang bitbit niya nang iiwas niya yon. Natigilan ito at seryosong napatitig sa kanya. Hindi na kailangan, kaya kong umuwi mag-isa, Ivan. Sagot niya. Nagmamadali siyang naglakad at nilampasan to. Sa muling paghakbang ay natisod siya. Are you okay? Nilapitan agad siya ni Ivan. Hawak nito ang paa. Let me see. Dahan-dahang tumaas ang atensyon ni Joanna sa gwapong mukha ni Ivan. Habang pinagmamasdan ito ay sumagi sa isip niya si Trina na girlfriend nito. Kaya naisip niya na mali ang mabilis na tibok ng puso niya para sa binata. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Umiwas si Joanna. Pilit na itinutuon ng atensyon sa nananakit na paa. Looks like you sprained your foot, Joanna. Come here. Tumalikod sa kanya ang binata. Anong ginagawa mo, Ivan? Sumakay ka sa likod ko. Iuuwi kita sa inyo. Huwag na, Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang marahan siyang hilahin nito palapit at isampa sa likod nito. Kumapit ka. Utos pa nito nang tumayo. Bitbit nito sa kabilang braso ang speaker at tumbler niya, pati tray ng paninda. Nagsimula itong maglakad na buhat siya sa likod. Kaya ko naman maglakad, Ivan. Nakakahiya sa mga nakakakita sa atin. Hindi mo kaya. Sprain ka. And don't mind those people, okay? Pero mahihirapan ka. Mabigat ako. Hindi ka naman mabigat.
kumakain ka ba? Itinikom ni Joanna ang labi. Mula sa likod ay pinagmasdan niya ang nakatagilid na mukha ni Ivan. O Joanna, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Tio Mario na nadatnan nila sa bahay. Na-sprain po siya. Si Ivan ang sumagot nang maingat na maibaba si Joanna sa upuan na nasa terrace. Ano na namang ginawa mo sa kanya, engineer? Tio, wala ho siyang kasalanan. Tinulungan lang niya ako. Humarang agad siya sa tiyuhin, nalalapitan ng binata. Maayos na ho kami ni Joanna, Kap. Paliwanag ni Ivan. Mabuti naman kung ganun. Pasensya ka na, engineer. Ayoko lang na inaapi ang pamangkin ko. Kapag nasaktan na siya, ibang usapan na yun. Hanggat narito kami ng Tia Gina niya, walang pwedeng makapanakit sa kanya. Seryosong pahayag ni Tio Mario. Makakaasa po kayo na kasama niyo na ako magtatanggol kay Joanna, Kap. I promise. Sa narinig ay nag-init ang mukha ni Joanna. Nakadama siya ng paru-paro sa tiyan, pero pinigil niya ang magpahalata. Salamat ho. Tiyo, pasok na ho ako sa loob. Wika ni Joanna. Iika-ikang naglakad papasok sa loob ng bahay. Malungkot ang naging ngiti ni Ivan nang sundan ng tingin ang dalaga. At sulyapan ang tiyuhing si Tio Mario. Alam mo, tunay na anak na ang turing namin ang asawa ko kay Joanna. Hindi lang kami ang sobrang nagmamahal sa kanya, pati ang buong barangay. Kapag nakikita ko ang bata na yan, pinapaalala niyang hindi hadlang ang kakapusan sa pagmamahal ng magulang para magbigay sa iba. Tama ho kayo. May ngiting tumangos kay Ivan. Tinitigan ito ng Ginoo. May gusto ka ba kay Joanna, engineer? Seryosong tanong nito. Oo. Sabi ko kung may gusto ka ba sa pamangkin ko. Lalaki rin ako kaya alam kong uri ng tingin mo sa kanya, iho. I'm just grateful to meet someone who's kind-hearted and genuine like her. Parang mahirap na ho kasing makahanap ng katulad niya ngayon. Sagot nito bago nagpaalam. Paano ba nito aaminin ang biglang umusbong na damdamin kay Joanna? Nahihiya pa ito at wala pang lakas ng loob. Nakabenda ang kaliwang paa ni Joanna nang maglakad palabas ng bahay. Medyo paggabi na pero gusto niyang magpahangin. Nagkaroon daw siya ng mild sprain, sabi ng doktor matapos matalisod. Mabuti na lang at hindi yun napuruhan. Kailangan lang na ipahinga ng ilang araw. Natigilan siya sa akmang paghakbang nang makita ang kotse na nakaparada sa harap ng kanilang bakuran. Nakabukas sa bintana kaya kitang-kita niya ang pamilyar na babae na may kahalikan. Nang mapagtanto na sa tree na yon, iba ang kaba sa kanyang dibdib. Bigla itong lumingon kaya mabilis siyang umatras at nagkubli sa dilim. Close the window and let's get out of here. Utos ni Trina sa lalaking kahalikan. Otomatiko namang humarurot ang kotse palayo. Nang gabing yon ay hindi dalawin ng antok si Joanna. Nanatili sa isipan niya ang lalaking kahalikan ni Trina. Alam niyang labas siya sa personal na bagay na yon, pero hindi niya mapigilan na hindi mag-alala para kay Ivan. Kinaumagahan ay wala sa sarili si Joanna na tinutulungan ang tiyahin sa pagluluto. Nang makatapos ay nagdiretso agad siya sa construction site. Hindi naman mabigat ang paninda kaya okay lang na magtinda siya, pero bawal muna siyang mag-zumba. Nariyan na ba si Engineer Ivan? Tanong niya habang nagmamadali na ibigay ang mainit na arroz caldo sa mga construction worker. Wala pa, napaaga ka, Miss Ganda. Sagot ng isa. Sinadya niya talagang mas maaga magtinda para hindi sila magkita ni Ivan. Dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili na sabihin ang nakita kagabi. Ayaw niyang maging mukhang sumbongera at pakialamera. Pero hindi niya maatim na niloloko ni Trina si Ivan. Naguguluhan tuloy siya kung sasabihin ba dito ang totoo o mananahimik na lang. Joanna! Napaigtad ang dalaga sa boses na yon mula sa likuran. Ramdam niya ang kaba. Yan na pala si Sir Ivan, Miss Ganda. Sir, hinahanap po kayo ni Joanna. Salubong dito ng ilang nakangiting tauhan habang kumakain ng arroz caldo. Really? Why? Tanong nito, pero ang mga mata ay nakabaling sa dalaga. Dahan-dahang humarap si Joanna kay Ivan. Nakangiti ang binata kaya mas lalong naging mahirap ang desisyon niyang sabihin dito ang nakita. Wala, mauna na ako. Natatarantang kinuha niya ang mga gamit at naglakad kahit na medyo iika-ika pa. Bakit ka nagmamadali, Joanna? May Zumba class ka ba ngayon? Habol nito sa kanya. Wala. Bawal pa ako magsayaw dahil sa sprain ko.
Patuloy siya sa paglalakad. Walang balak na lumingon. May problema ba, Joanna? Bakit aalis ka na agad? Matuloy na naharang ni Ivan si Joanna at hinarap. Nang matitigan niya ang mga mata ni Ivan ay malinaw niyang naalala na naman si Trina. May tatapusin pa kasi ako, engineer. What's bothering you, Joanna? Tell me. Pangungulit nito. Wala, pero nakita ba kayo ni Trina kagabi? Hindi. Tumango naman siya. Talaga? Yeah. Well, she thought I'm here kaya nagpunta siya dito. But I have to attend an urgent meeting. Na late nang natapos. She said sabay daw silang umuwi ni Engineer Raynon last night. Wait, why are you suddenly asking? Wala naman. Sigurado ka? Pinakatitigan ni Joanna ang mga mata ni Ivan at alam niyang hindi rin siya matatahimik kapag hindi niya sinabi sa lalaki ang katotohanan. May nakita kasi akong kahalikan niya kagabi. Nakapikit niyang pag-amin. Nangunot ang noo ni Ivan. What? Nagmulat si Joanna. Nagtama ang mga mata nila ni Ivan na salubong ang mga kilay. Kagabi, may nakita akong kahalikan niya, Ivan. What are you talking about, Joanna? Yun nga, nakita ng dalawang mata ko na nakikipaghalikan siya sa iba. Di ba girlfriend mo siya? She's not my girlfriend, Joanna. Oo, may unawaan kami noon pero pinutol ko na yun. Natahimik naman ang dalaga. Talaga? Akala ko girlfriend mo siya. No. Pasensya na sa mga nasabi ko, Ivan. Hindi ko lang kayang dalhin to sa loob ko. Hindi yun dapat manggaling sa akin. No worries, I'm not affected. Pwede niyang halikan kahit sinong gusto niya. Mahinang sagot ni Ivan. You're nothing but a cheap woman. Narinig nilang sigaw ni Trina na bigla na lamang sumulpot. Sumugod ito at sinunggaban ng buhok ni Joanna. Otomatiko namang humarang si Ivan sa pagitan ng dalawa. Naroon na rin ang mga construction workers na tumulong umawat sa kanila. Stop this scene, Trina. Wika ni Ivan. I thought we're going to work things out, Ivan. I'm here to change your mind. At akala ko rin gusto mo ko. Tapos makikita ko lang ang cheap na tindera at Zumba instructor na yan. You're here to change my mind, but you already kissed another man? Nakita nila na natigilan si Trina. Sapat na ang reaksyon nito para maniwala si Ivan sa nakita ni Joanna. And who told you that? Itong babae na to ba? Whether she tells me or not, the truth will come out. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Akala ko noon pwedeng maging tayo, pero hindi pala. I swear, sinubukan kong mahalin ka, Trina. Kaya nga hinayaan kitang lapitan ako palagi at sundan kahit saan ako magpunta. Pero narealize ko na hindi pala kita kayang mahalin. Fine. Kung ayaw mo sa akin, edi wag. Yes, Engineer Raynon and I share the keys. In fact, we've been dating for a week now. Mas okay pa siya kaysa sa'yo, Ivan. Napakamanhid mo. Sinayang mo lang ang oras ko. Magsama kayo ng Zumba instructor na yan. Goodbye. Mahabang pahayag ni Trina bago umalis. Naiwan silang tahimik. Unti-unti rin na umalis ang mga construction workers na nakapalibot sa kanila. Hanggang sa balingan ni Ivan si Joanna. Hinawakan sa magkabilang braso. Sinipat-sipat ng tingin. Are you okay, Joanna? Oo, ayos lang ako. Pilit na inayos ni Joanna ang buhok at sarili. I'm sorry about what Trina did. Ayos lang, naiintindihan ko. Umasa kasi siya. Naiilang na wika ni Joanna nang makita ang pagtitig sa kanya ng binata. Tatalikod na siya nang hawakan nito ang pulsuhan niya. Can I tell you something, Joanna? Ano yun? Thank you for bravely telling the truth. Pero kahit naman hindi mo sinabi, bala ko na talagang iwasan si Trina. Hindi madaling sabihin yun, Ivan. Kaya lang, hindi kita kayang masaktan dahil... Dahil ano? Putol nito. Sandali silang nagkatitigan at kitang-kita niya ang pagtatanong sa mga mata ni Ivan. What am I to you, Joanna? Bigla ay tanong nito. Ang totoo, hindi ko rin alam. Sagot niya na pigil ang luha. Kailangan niyang umiwas dahil pakiramdam niya hindi tama ang oras na ito para sa kanilang dalawa. Marahang binitiwan ni Ivan ang hawak sa pulsuhan ng dalaga. Does this mean ako lang pala? Mahinang tanong nito. Anong ibig mo sabihin, Ivan? Hindi mo ba nararamdaman? Mahal kita. Napalunok si Joanna nang abutin ni Ivan ang palad niya.
dinala sa malapad na dibdib nito, sa tapat mismo ng puso. My heart beats for you, Joanna. Ivan, Alam ko mabilis, Joanna. It's crazy but it's true. I've never felt this way to anyone, not even on Trina. Ikaw rin ba? Kapag ba nakatingin ka sa mga mata ko, ganun din ba ang tibok ng puso mo? alangan ang pagtango ni Joanna. Pero hindi ibig sabihin na tama to. Hindi makasarili ang pag-ibig na alam ko, Ivan. At alam ko na iintindihan mo ko. What do you mean? Hayaan mo na lang muna ako mag-isip, Ivan. Sige na, aalis na ako. Bumitiw siya sa kamay ng binata at tumalikod. Mabigat ang loob niyang lumabas ng gate. Dire-diretso siya sa paglalakad hanggang sa matanaw niya si Trina na tila may hinihintay. Trina, don't talk to me, Zumba lady. Pasensya na talaga. Iniyo ko ni Joanna ang ulo. Tiningnan naman ito ng tila kumalaman ng babae. I think mabuti na rin na sinabi mo kay Ivan ang nakita mo. At least I'm done lying to him. From the beginning, alam ko naman na hindi siya interested sa akin. We really don't have a clear relationship. Ako lang naman ang umasa na pwede kaming mauwi sa isang relasyon. Now, if you really do like each other, I don't care. Magsama kayo. Nakatikwas pa rin ang kilay nito, pero mukhang hindi na siya aawayin. Ilang saglit pa ay may humintong kotse sakay ang lalaking kahalikan ni Trina kagabi. Let's go. Sumakay doon si Trina at walang pakialam na iniwan si Joanna. Tila hindi ito apektado sa nangyari dito at kay Ivan. Marahil ay wala talagang nararamdaman ang mga ito para sa isa't isa. Siya lang ang nag-iisip na magkasintahan ng dalawa. Kinagabihan, nagmuni-muni si Joanna sa labas ng bahay nila nang akbayan siya ng tiyuhin mula sa likuran. Iniisip mo ba siya, pamangkin? Ho? Gulat niyang lingon dito. Si Ivan. Dugtong ng barangay captain. Itinuon niya ang atensyon sa kaharap na building. Kahit ikaila mo, alam ko dahil unang tingin ko pa lang sa inyong dalawa may espesyal na sa inyo. Tiyo, narinig ko sa mga construction worker na pauwi kanina. Wala naman raw relasyon si Ivan doon sa Trina. Seryosong tumango ang dalaga. Labas ka na sa problema nilang dalawa, Joanna. Ngayon ang tanong ko, si Ivan ba ang iniisip mo? Umiwas siya ng tingin. Nagtapat ho kasi siya. Pero ayokong isipin ni Trina na sinamantala at ginamit kong pagkakataon para makuha si Ivan. Saka parang nabibilisan ho ako. Sagot niya. Joanna, may mga pangyayari at damdamin na hindi mo mapipigilan. May mga bagay na hindi natin makokontrol. Tulad ng sasabihin ng iba. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo ang tama. At kung ano ang gusto ng puso mo. Tama na ang pag-iisip sa sasabihin ng ibang tao. Kaligayahan mo, unahin mo. Pangaral ni Mario sa kanya. Pinagmasdan niya ang tiyuhin habang maluha-luha bago yumakap dito. Doon nalinawan ng dalaga na hindi kailanman mali ang magpakatotoo. Mahal naman talaga niya si Ivan, kaso ay natatakot siya na baka nabibigla lang ito dahil nalaman nito na may ibang gusto si Trina. Sa kabila ng mga nangyari, nagpatuloy sa pagiging magkaibigan si Ivan at Joanna. Nagbalik na rin ang dalaga sa pagsizumba sa likod ng site. Madalas nang sumali si Ivan at Diego sa grupo nila. Matuling lumipas ang 3 buwan. Patuloy pa rin si Ivan sa pagtatrabaho sa site na halos patapos na. Si Joanna ay ganoon pa rin sa araw-araw na routine. Isang araw, maaga siyang kumilos nang sumikat ang araw. Bit-bit niya ang speaker habang suot ang makulay na outfit, simula sombrero, damit at sapatos. Nagtaka pa siya nang paglabas sa silid ay wala ang tiyahin. Nakaagaw ng atensyon niya ang nakatuping papel sa mesa. Kinuha niya yun at binuklat. Naroon ang sulat kamay ng kanyang tiya Gina. Nasa labas daw ito na mas lalo niyang ipinagtaka dahil mas madalas ang ginang sa bahay dahil sa iniindang rayuma. Ipinagsawalang bahala niya yon at lumabas na lang ng bahay. Napasulyap siya sa building ni na Ivan. May magarbong ayos yun. Hindi na siya nagtaka dahil grand opening ng residential building ngayong araw. Inimbitahan nga siya ni Ivan na dumalo sa event. Sa mga nagdaang buwan ay mas nakilala nila ang isa't isa. Mas nakilala niya ang binata higit sa pagiging isang mahusay at successful na inhinyero. Dahilan para mas lalo siyang mahulog dito. Tipid ang ngiti niya nang magtungo sa likod ng gusali. Diyos ko po, nakakagulat naman. Sapo ni Joanna ang dibdib sa gulat nang biglang may malakas na tumugtog. Lumabas mula sa building ang mga dati niyang suki ng mga construction worker.
Nagsimula ang mga itong magsayaw sa harap niya. Kasunod ng mga ito ang mga Zumba dancers niya. Ganoon na rin ang ilang tanod ng barangay. Napangiti siya bagamat naguguluhan. Inisip kung parte ba ito ng pagbubukas ng building. Laking gulat niya nang lumapit ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Kinuha ni Mario ang speaker na daladala niya at ibinaba sa ground. Ano hong meron tiyo, tiya? At sinong may pakana nito? Sunod-sunod na tanong niya. Sa halip na sumagot ay dinala siya ng mag-asawa sa gitna ng kasiyahan. Yung taong hindi lang speaker ang gustong ibigay sa iyo, Joanna, kundi pati na rin puso niya. Kinikilig na sagot ni Gina. Nasagot ang tanong niya nang mula sa likod ay lumabas ang binatang ilang buwan niyang kasakasama pagkatapos ng pareho nilang trabaho. Kasunod nito si Diego. Iniwan siya ng tiyuhin at tiyahin sa gitna. Huminga ng malalim si Ivan nang mapatapat kay Joanna. Hawak ng engineer ang isang pumpon ng pula at sariwang rosas. Time flies really fast. Noon sinabi kong hindi ako mahuhulog sa'yo. But here I am in front of you. Masayong nakatitig ito sa kanya nang kunin ang mga kamay niya. Joanna, hindi mo lang pinakaba ang puso ko. Pinasayaw mo rin to sa ligaya. Please give me a chance to dance with you and love you. Hindi makapagsalita si Joanna. Pwede ba kitang tanungin kung ano ako sa'yo, Joanna? I know lumalabas tayo. Masaya tayo kapag magkasama. Pero hindi ko alam kung anong meron tayo. Gusto ko sanang lagyan ng label kung anong meron sa atin. Pakasang umaasang anyo ni Ivan. Tumikim ang dalaga at luminga sa paligid. Lahat ay naghihintay ng sagot niya. Ang totoo, ikaw ang tunay na musika para sa akin, Ivan. Ikaw ang kasiguraduhan sa lahat ng alinlangan ko. At ikaw lang ang laman ng puso ko. Higit sa lahat, kailangan mong malaman na lumipas man ng ilang buwan o kahit pataon. Mananatiling mahal kita, Ivan. Naiiyak niyang pag-amin. Kasabay ng panggiti ng binata ay ang hiyawan ng mga kinikilig na mga tao sa paligid nila. Mahal mo ko, Joanna? Totoo? Kailan pa? Hindi makapaniwalang tanong ni Ivan. Oo, simula nung maging mabait ka sa akin, lalo na nung iniligtas mo ako sa nahulog na kahoy sa site. Kung ganun, bakit hindi mo ako sinagot nung pinagtapat ko sa iyo ang mahal kita? Natakot ako at naduwag. Magkaiba tayo ng mundong ginagalawan tapos iniisip ko rin na baka si Trina naman talaga mahal mo. Na baka naguguluhan ka lang. Kinabig siya ni Ivan sa bewang at siniil ng halik. Pareho silang nakangiti nang maghiwalay ang kanilang mga labi. I can't go on with my life without you anymore, Joanna. Simula ngayon, akin ka na. Huwag ka sanang matakot na sumugal sa akin dahil sigurado akong mahal din kita. Ipaglalaban kita kahit kanino pa. Sambit nito habang nakadikit ang noo sa kanya. Marahang lumayo si Ivan, dahan-dahang lumuhod sa harap ng dalaga. Tuluyan namang tumulo ang mga luha ni Joanna na nakatitig lang sa binata. One thing is for sure, I'm going to love you for the rest of my life, Joanna. Kaya hindi na kita pakakawalan pa. Alam kong mabilis at kakaamin mo lang na mahal mo ko. But I want to live with you forever. Will you marry me? Nang kumislap sa mga mata niya ang singsing, tila nakita niyang nang malinaw ang hinaharap kasama ang binata. Oo, pakakasalan kita, Ivan. Mabilis na isinuot ni Ivan ang singsing sa palasingsingan niya bago ito tumayo at hinalikan siya ng buong puso. Puno ito ng pagmamahal at pangakong bukas para sa kanya. I love you, Joanna. I love you too, Ivan. 2 buwan na nga nakalipas ay kinasal sila sa simbahan. Naroon sa kanilang espesyal na araw ang lahat ng mahahalagang tao sa buhay nila, pati na rin ang mga naging saksi sa kanilang pag-iibigan. Matapos nilang magpakasal ay agad silang biniyayaan ng anak na babae, si Mika. 5 taon ang matuling lumipas buhat ng sila'y ikinasal. Masasabi ni Joanna na hindi siya nagkamali na sumugal kay Ivan. Hindi nagbago ang pagtingin sa kanya ng asawa. Tinupad nito ang pangakong baka mamahalin siya pati na rin ang anak nila. Hinding-hindi rin niya naramdaman na magkaiba sila ng estado sa buhay. Sa katunayan ay nagpatuloy siya sa kolehiyo sa kursong may kinalaman sa negosyo upang makatulong siya sa asawa. Nagzuzumba pa rin siya pero libangan na lamang kapag dumadayo sila sa barangay kung saan siya lumaki. Ang kanyang tiyo at tiya ay madalas din nilang dalawin upang hindi malungkot ang mga ito na dadalawa na lamang ang mga ito sa bahay. Hindi man lumaki si Joanna na may nakagis ng ama at ina,
Ipinakita at ipinaramdam naman sa kanya ng Diyos ang lubos na pagmamahal sa pamamagitan ng kaniyang asawa at anak. Masaya silang mag-asawa dahil nagsimula man sila sa bangayan, natapos naman sila sa walang hanggang pagmamahalan. Ang buhay ni Joanna ay may ihahalin tulad sa pagsasayaw. Hindi kailangan magaling at laging nasa ritmo. Ang mahalaga, unti-unti kang natututo hanggang sa makasabay ka na sa ritmo. Hindi rin kailangang matakot dahil sa mga hindi inaasahan at bigla ang pagbabago ng tugtog. Dahil hanggat magkasama sila ni Ivan na magkasabay na isinasayaw ang buhay, hindi sila magkakamali. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.